Welcome to my channel. Madeline, ano nga ba yung nangyari sa kanya mga kasukay, mga kalingap? So, alamin po natin sa video na ito at ano yung masasabi dito ni Kalingap Rob. So, pag-uusapan po natin mga kasukay, mga kalingap. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs at yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. And syempre, huwag po natin kalimutang supportahan din si Ate Shena Vlog, no? So ito, tara alamin po natin ano nga ba yung nangyari dito kay Madeline. Social media tayo, dapat alam ano natin yung mga nagaganap sa atin, lalo na umalis siya sa Kalingap. Ano po kasi nang halos hindi na siya pumapasok sa trabaho, ginagalitan ko siya. Kapag, ba't ba absent ka ng absent ang absent? Ang dinadahilan niya sa akin ay pag-school daw. Una-una po, ganito po kasi yan. Dati po, nasa regular class siya. Ang regular class po is Monday to Friday, yung kanyang pasok. Tapos, siguro magwa 1/4 na ng pasukan, bigla siya nagpalipat sa weekly classes. Sabi ko, tinanong ko siya kung bakit siya nagpalipat. Hindi naman niya sinabi yung dahilan. Tapos, sinabihan siya ng dati daw ni Kalingap Rob na nung regular class pa siya, na doon na lang mag-uuwi para hindi na baga po hassle. Tapos mauwi na lang siya dito sa amin lingguhan. Kaso mukhang ayaw niya. Gusto niya umuwi araw-araw. Pag-uwi naman niya dito, ilalatag yung bag, sabay alis, layas. Ayun. Yun po yung kanyang gawain. Kaya pinapagalitan ko siya. Tapos di ba po, balik tayo dun sa 1/4 na ng klase. Bigla siya nagpalipat sa weekly class. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung bakit gusto niya. Sa isang linggo, isa lang yung pasok. Sabi ko, wala siyang matututunan nun kasi biruin mo yung Lunes hanggang Biyernes, papag-aralan mo ng isang araw. Ang hirap po kaya nun, yung pagsasabay-sabayin mo. Sa totoo lang, wala naman siyang maraming gawa, marami naman siyang oras, bakit siya magpapalipat sa weekly class? Kasi, hindi naman mahigpit kila Kalingap Rob, kahit nga mag-regular class, tapos Sabado-Linggo na lang yung gawa niya, paglinis doon, o kaya Lunes hanggang Biyernes, pag-uwi niya lang, tsaka siya malinis. Kaso mukhang iba po ang ni Madeline ay, ibang timplada, ewan ko rin sa batang yun. Kaya, umalis siya. Alam niyo po, mas madali kung siya yung sasagot nito kasi, syempre alam niya yung buong detalye. Kasi ayoko talaga magsalita kapag mga alanganin eh. Sabihin na natin mababas siya dito kasi mali yung pinagagagawa niya. Unang-una, bakit siya umalis? Hindi naman magibat yung kanyang trabaho. Tsaka pangalawa, lagi kasi siyang nag-a-absent. Halos papasok siya, magbabali, tapos pag binigyan na, hindi na kinabukasan, hindi na naman babalik. Ganun yung estilo niya. O yan nga po no mga kasuko, yan ang mahirap no. Sabi nga ni Ate Shena is lagi silang nag-aaway, lagi niyang pinagsasabihan. Siyempre kapag ganyan no, magagalit din siya no. Kasi kapag sinabihan mo, ay nagagalit din siya, mga kasukay, mga kalingap. So tama naman tong si Ate Shena no. Sayang kasi yung pagkakataon na makapagtapos siya ng pag-aaral, no? Kasi bata pa naman siya, mga kasukay, mga kalingap, no? I-focus niya yung pag-aaral niya. Hindi yung sa pagbo-boyfriend kasi nakakasira talaga yan, no? Magtapos muna siya ng pag-aaral bago mag-boyfriend. Mag-boyfriend okay lang, pero wag naman ganyan na apektado pati yung trabaho, pati yung kanyang pag-aaral, no?
yung sinabi dyan ni Ate Shena na isang beses lang pumapasok sa isang linggo, parang mahirap naman talaga yun. Kasi parang wala ka namang matututunan sa ganun, no? Kasi dapat talaga araw-araw pumapasok. At eto nga, mga kasukay, mga kalingap. Si Kalingap Rob ay napaka, ano naman yan? Hindi yan mahigpit, no? Hindi siya yung kagaya ng ibang amo na talagang higpitan ka. Pero sa bahay ni Kalingap Rob ay napaka, ano lang naman, maayos naman, no? Maganda yung pakikitungo sa mga kasambahay, no? Parang kapamilya ang turing, hindi naman iba, no, mga kasukay. Kaya, sayang yung pagkakataon na sinayang ni Madeline, no? Sana magbago yung isip niya, mga kasukay, no? Kasi hindi pa siya natuto dun sa kapatid niya na nag-asawa, nanganak. Ano yung nangyari, di ba? Napakahirap nung kalagayan nila. Sana naisip niya rin yun, no? Na kung mag-aasawa siya, magbuntis siya, at manganak, ay anong mangyayari sa kanya? Kawawa, kasi hindi nga sila tapos ng pag-aaral, no? Sana yun ang isipin niya, no? Kasi sayang yung opportunity na sa halip na makapag-aral siya, tapos kapag nakapagtapos, may magandang trabaho na makukuha, no? Hindi niya inisip yun, sayang. Kasi pinapag-aral naman siya ni Kalingap Rob, di ba? Scholar naman siya ni Kalingap Rob. Binibigyan, sabi nga ni Kalingap Rob is iba yung sahod, iba yung binibigay na allowance. O, di ba? So, ito panoorin po natin ano yung masasabi dito ni Kalingap Rob. Tara, panoorin po natin ito. Ay scholar po natin, ano, matagal na. Magtatatlong taon na siguro, 2 years. Ayan. Silang tatlong dancer, no? Matatandaan niyo po si Boninay, saka si Kulot. Ano. Pero sa kanilang tatlo, ang pinaka talagang sumunod sa atin at naging mabuting estudyante ay si Kulot saka si Boninay. Hanggang ngayon ay active sa church, at the same time sa school, ano? And yun nga, sa kasamaang palad po, si Madeline po ay medyo napariwara. Napariwara po siya, at yun nga, kasi nagkaroon po siya ng boyfriend. Tagal na po siyang may boyfriend, pero ako, sa akin, okay lang, walang problema. Basta ano po, basta yung pag-aaral niya ay hindi mapabayaan. Basta hindi mapabayaan yung pag-aaral ni Madeline. Nahayaan ko lang po siya, kahit di siya pumapasok, okay lang sa akin. Sabi ko nga po, kung kailan niya lang gustong pumasok sa atin, sa bahay, yun lang. Para, sabi ko, priority mo pa rin na yung pag-aaral. Kung di mo kayang pumasok, ay okay lang. Kung gusto mo nang pumasok ka, yun lang. Yun lang po. Napakaluwag po natin sa bahay, ano. Kasi andyan naman si Ate Nelia. Si Ate Nelia yung naka-assign kay Baby Rabay. At yung kapatid niya, si Ate Maylin, sa mga, yun, sa pagluluto, no. Si Mang Jun naman sa mga aso natin sa labas. Tapos si Madeline, ano lang, paglinis lang, ganun. So, ang nangyari po ay, yun nga, di ko lang po alam talaga yung kung ano nangyayari sa bahay. Wala akong idea. Basta kasi ako palagi akong wala sa bahay. Nakakaalam nang nandun si Ate Nelia, sila Ate Shena. Si Ate Shena talagang may alam ng lahat. Tapos yung nag-text na sa akin si Ate Shena about kay Madeline, na yun nga, di na pala si Madeline nang tumutulong. Yung sinasahod ko is pang sarili na lang pala niya yun. Gawa nga nung may boyfriend. Kaya ako talaga, pag may boyfriend, medyo ano ako dyan ay skeptical na ako dyan pag may boyfriend, kasi minsan ay minsan talaga parang yung focus mo nasa boyfriend na. Ayun na nga yung kwento sa akin ni Ate Shena. Nag-chat sa akin na halos lahat daw yung pera, minsan daw ay pinang-grocery pa yung boyfriend, ganun. Yung binibigay kong sahod ay minsan napupunta po sa boyfriend. Kaya naging breadwinner si Madeline sa boyfriend. Na-inlove po si Madeline, na-inlove si Madeline. Tapos yun nga, nag-chat sa akin hanggang sa dumating yung mga time na nakakapagsinungaling na sa atin, no? Minsan may nabigay ako kong pera kay Madeline na pera, no? Malaking pera, mga 5,000 or sobra pa ata. Kasi ang sabi daw ay pambibili ng cellphone, pang vlog. Ang sabi sa akin ni Shena, hindi naman daw pala naibili ng pang vlog. Kaya yun, sabi ko kay Madeline na
huwag ka na muna pumasok sa amin, pero tuloy pa rin yung allowance na bibigay ko na sa school, linggo-linggo. Hanggang na baga po, tumulong ng hindi pinapahalagan yung tulong natin. So, ayan nga po mga kasukay, mga kalingap. Kahit si Kalingap Rob ay hindi nagustuhan or nadismaya din dito kay Madeline, no? Kasi, syempre, pinapag-aral mo, scholar, tapos ganyan yung gagawin. Mahirap talagang ma-inlove, no? Lalo na ganyan, na-inlove siya ng todo. Sa halip na nakapokus siya sa family niya, yung mga kapatid niya ang tutulungan niya, ay doon siya nakapokus sa boyfriend niya na siya pa mismo yung nag-grocery, may time na ganun, tapos may time na nagsisinungaling na siya, no, mga kasukay. So, hindi maganda yun. Talagang kahit naman sino ay hindi magugustuhan yung ginawa ni Madeline, mga kasukay, mga kalingap. Sana ma-realize niya, no, na unahin niyo muna yung pag-aaral niya bago yung boyfriend. Nandyan lang naman ang boyfriend niya, no, makapaghintay naman yan. Diyos ko naman, grabe. So, sayang kasi yung opportunity, no? Ang dami nang gustong makatapos ng pag-aaral. At yung iba, walang pang paaral. Samantalang siya, meron naman siyang, sinusuportahan naman siya ni Kalingap Rob, di ba? So, pag-aaral muna, unahin niya bago yung okay lang, sabi nga ni Kalingap Rob, okay lang sa kanya na may boyfriend si Madeline, pero huwag naman sana maapektuhan yung kanyang pag-aaral kasi yun ang importante po doon, no? Kung nakikita po natin si Madeline, no, sobrang payat po niya, no? Napansin niyo po mga kasukay, lalo siyang pumayat, sobrang payat niya, no? Parang nag-mature yung mukha niya, mga kasukay. Kaya, ang hirap talagang ma-inlove ng todo-todo, no? Walang tinitira sa sarili niya. Lahat binibigay dun sa boyfriend or yung sahod niya. Siya pa yung parang breadwinner dun sa boyfriend niya. Yun ang hindi maganda dun. Kasi sa halip na sa mga kapatid niya itulong yun, ibigay niya kasi syempre alam naman niya yung kalagayan nila, di ba? So sa halip na makatulong siya sa mga kapatid niya, ay hindi kasi dun sa boyfriend na pupunta. So, almost 1 year na pala itong ginagawa ni Madeline na hindi siya man lang nagbibigay yung sahod niya, na sinasahod niya kay Kalingap Rob ay sa kanya lang. Hindi siya nakakatulong dun sa kanyang mga kapatid, no? So, yun ang mahirap talaga, mga kasukay, na pariwara itong si Madeline, na hindi niya inisip, hindi siya nag-isip ng tama na kung mag-aasawa siya, mabuntis siya, tapos ganyan ang kalagayan nila. 'Di ba? Paano kawawa yung magiging anak niya, no? Isipin niya, magtapos muna siya ng pag-aaral, hindi pa naman huli ang lahat, no? Magbago sana yung kanyang isip na tapusin niya yung pag-aaral niya, no? At saka yung 1 linggo na pasok niya, sa 1 linggo na 1 beses, wala ka talagang matututunan nun. Kailangan araw-araw kang pumasok sa school para ano mo lahat kung ano yung dapat na pinag-aaralan, hindi yung 1 beses, 1 linggo lang. Ay nako, sana matauhan doon si Madeline, no, mga kasukay, mga kalingap. Isipin niya yung kalagayan nila, no, yung kalagayan nila, napakahirap ng kalagayan po nila. Hindi niya naiisip yun, bulag yung kanyang isip, no, puso yung yung pinapagana niya yung kanyang puso, hindi yung kanyang isip. Sana ma-realize si Madeline na yung pag-aaral niya muna yung i-focus niya bago ang lahat, no? Kasi nandiyan pa naman si Kalingap Rob na tumutulong sa kanila, di ba? So sana ma-realize niya po yun, mga kasukay, mga kalingap. Hanggang hindi pa huli ang lahat. So hanggang dito na lamang po muna, ayan, at na laman natin na ganito pala yung naging ginawa ni Madeline, no? Sayang, napakasayang talaga. Sana matauhan pa siya, mga kasukay, mga kalingap. So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin suportahan lahat ng mga Kalingap partners and Kalingap reactors. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!